Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf nang makita nila ang nangyari. Labis silang nagalit at sila ay lumusab kay Pinunong Benj. At si Pinunong Benj nang makita ang paglusob ng mga kasundaluhan sa kanyang. Ito ay ngumiti lang at nakipaglaban muli sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At samantala, sila Chester, Dax, at sa kanilang likuran ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Nakikita nila si Pinunong Benj ay labis na nakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Chester ay sumigaw at sinabi, "Magmadali kayo, patayin silang lahat," sabi ni Chester. At mabilis na nagsitakbo sila Dax, Chester at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At si Yui habang nakahiga sa mga oras na ito dahil sa pagtulak ng isang sundalo sa kanya. Nakikita niya at naririnig niya ang mga yapot ng pagtakbo nila Dax, Chester at ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Yui ay napabulong. Tapos na kami. Nandito na sila. Ito na ang oras na ako ay mawawala sa mundo na ito. Sabi ni Yui sa kanyang sarili. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf. Nakikita din nila ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian, sila ay labis na karamdam ng takot habang nakikipaglaban kay Pinunong Benj. At sila Chester at Dax ay sumisigaw at sinasabi, "Brother Benj, nandito na kami." At si Pinunong Benj ay ngumiti at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing elf, "Ito na ang oras ng pagwasak ng inyong kaharian at ng inyong kalahi," sabi ni Pinunong Benj. At habang natakbo sila Dax, Chester at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian, si Yui ay napatingin sa mga sulok. At ang mga espada na natitira at mga arrow na nakakalat ay kanyang pinalutang sa hangin. At hinahantay niya na mas lumapit pa sila Dax, Chester at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian sa kanila. At nang medyo malapit na ang distansya ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian kasama nila Dax at Chester, si Yui ay agad-agad niyang pinakilos ang mga arrow at espada na mga nakalutang at ito ay kanyang pinatungo sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At si Yui ay sumigaw at sinabi, "Mamatay kayong lahat," sabi ni Yui habang ito ay nakahiga. At ang mga arrow at mga espada ay mabilis na bumulusok sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At sila Dax at Chester ay napalingon sa kanilang itaas at agad-agad silang kumilos ng mabilis at nag-iba ng direksyon. At si Chester ay sumigaw at sinabi, "Brother Dax, gamitin mo ang Skybreaking Axe. Patamaan mo ang mga arrow at mga espada na patungo sa mga kasundaluhan natin." Sigaw ni Chester at si Chester ay agad-agad niya din pinalabas ang kapangyarihan ng kanyang espada. At ito ay kanyang pinatama sa mga espada at sa mga arrow. At ganun din si Dax, ang Skybreaking Axe ay naglabas ng kuryente at ito ay kanyang pinatama sa mga arrow. Ngunit bago pa magawa nila Dax at Chester ito, ang iilang mga arrow at espada ay mabilis na tumama na sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At ang iba naman ay kanilang napigilan. Ngunit may napaslang parent sa mga kasundaluhan ng lahing elf sa mga oras na ito dahil sa ginawa ni Yui na pag-atake. At sila Dax at Chester ay mabilis na kumilos at tumungo sa tabi ni Pinunong Benj. At si Chester ay nagsalita at sinabi, "Patawad Brother Benj, nahuli kami," sabi ni Chester. At sila Dax, Chester, Pinunong Benj at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Sa isang iglap, ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay kanilang napaslang.
At iisang figure na lang ang natitira sa mga oras na ito. Ito si Yui. At si Yui ay dahan-dahan tumayo. At sila Dax, Pinunong Benj, Chester at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay labis na napatingin kay Yui. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Ikaw, babaeng elf na nagngangalang Yui. May nais ka pa bang sabihin bago ka mamatay sa mga oras na ito?" Nang marinig ito ni Yui, siya ay dahan-dahan niyang pinupunasan ang kanyang mga luha. At sinabi, "Tama ka, may nais lang ako malaman talaga. Ano ba naging dahilan kung bakit nyo talaga naisipan na kami ay lusubin? Wala naman kaming ginawa na ikakagalit nyo ng ganyan." Sabi ni Yui. Nang marinig ito nila Dax, Chester at Pinunong Benj. Si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Hindi mo ba talaga alam na ang inyong mga kasundaluhan ay ang unang umatake sa aming imperyo? Ito ay pinamumunuan ng isa sa mga general nyo. Ngunit ang mga kasundaluhan nyo na sumalakay sa amin ng palihim ay amin ng pinagpapaslang. Ngunit ang general na namuno ay nakatakas. At natitiyak ko na nakabalik na ang general na iyon mula sa lahi nyong elf sa inyong kaharian at nakapag-ulat na sa iyong hari na si Ken. Na nabigo siya na mapaslang ang aming lahi." Sabi ni Pinunong Benj kay Yui. Nang marinig ito ni Yui, ito ay nagsalita at sinabi, "Kung nagsasabi ka ng totoo kung yan ang dahilan nyo ng pagsalakay nyo sa aming imperyo ngayon, mukhang nagkakamali kayo. Ang aming lahi ngayon at ang aming hari ay masyadong abala. At ang aming hari ay walang pinag-uutos na kayo ay salakahin dahil hindi ganon ang aming hari. At may mga problema na hinaharap ang aming lahi ngayon." Sabi ni Yui. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, ito ay nagsalita at sinabi, "Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Ang mga katulad ng lahing elf ay mga tuso. Tulad mo, gumagamit kayo ng mga pamamaraan na kakaiba. Ang tulad mo at ang iyong hari may katangian na pagiging tuso. Huwag mo na subukan na kami ay linlangan. Ngayon, kayong lahat ay mamamatay na." At si Pinunong Benj ay tumingin sa mga kasundaluhan ng lahing elf at sinabi, "Pasukin nyo ang kaharian nila. Hanapin nyo ang kanilang hari. Kailangan nyo madala sa akin ito ng buhay. At ang iba ay wasakin nyo ang loob ng kanilang kaharian." Sigaw ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian, agad-agad silang tumugon at sinabi, "Masusunod, Haring Benj." At ang mga kasundaluhan ay mabilis na nagsitakbo papasok sa kaharian. At ang iba ay pinagwawasak ang mga nasa loob ng kaharian ng lahing elf. At sila General Kai, General Brian at General Pat ay nakarating na din kung nasaan sila Dax, Chester, at Pinunong Benj. At si General Kai ay nagsalita at sinabi, "Haring Benj, ayos lang ba kayo? Paumanhin kung kami ay nahuli ngayon." Sabi ni General Kai at ito ay yumuko sa harapan ni Pinunong Benj. At ganun din sila General Brian at General Pat. Sa ilang minuto ang lumipas, ang mga kasundaluhan ay tuluyan ng nawasak ang loob ng kaharian ni Master Ken. At ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At ang mga ito ay lumabas na sa kaharian at ang isa ay nagtungo kila Dax, Chester, Pinunong Benj. At ito ay nagsalita at sinabi, "Haring Benj, hinalughog na namin ang buong loob ng kaharian nila. Ngunit ang kanilang hari na si Haring Ken ay wala sa loob ng kanilang kaharian." Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, ito ay napasimangot at tumingin si Pinunong Benj kay Yui at sinabi, "Ikaw, babaeng elf na nagngangalang Yui. Nasaan ang iyong hari? Bakit ito ay wala sa inyong kaharian?" Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Yui, ito ay nagsalita at sinabi, "Tulad ng sinasabi ko sa iyo kanina, ang aming lahi ay masyadong abala at kami ay may kinahaharap na problema. Ang aming hari ay wala talaga sa kanya kaharian." Nang marinig ito nila Chester, Dax, Pinunong Benj, General Kai, General Brian, at General Pat. Sila General Brian at General Pat ay napatingin kay Yui. At si General Pat ay nagsalita at sinabi, "May natitira pa pala sa lahi ng mga elf na narito ngayon sa kanilang imperyo at kaharian." Pinunong Benj, "Kung mararapatin nyo, ang babaeng elf na iyan ay akin na papazlangin. Aalisan ko ng kanyang ulo ang babae na iyan. Tulad ng ginawa ng kanyang mga kalahi kay General Miles." Haring Benj, si General Miles ay wala na. Napaslang si General Miles.
Habang kami ay nakikipaglaban sa mga kalahi ng babae na iyan na nasa taas ng pader ng kanilang imperyo. Kaya nais ko hingiin ang buhay ng babae na iyan sa iyo Haring Benj upang maging kabayaran sa pagkamatay ni General Miles. Sabi ni General Pat, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay labis na nagalit at sinabi, "Ano, nagbibiro ba kayo? Paano mapapaslang si General Miles ng mga mahihinang nilalang na tulad ng lahing elf?" Sabi ni Pinunong Benj sa galit na tono. Nang marinig ito nila General Kai, General Pat, General Brian, Dax at Chest. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!